bakit dito sa picture na to sa baba, bakit kasama ni Bangag? Itong Pogo, itong Pogo personality. Di ba? Huli na naman ng mga buwakan ng ina. So, meaning, itong picture na to sa taas, hindi ito 2020 kasi nga sarado mga restaurant nun. Lahat nakamas. So, tama yung aking informante, mga kababayan, itong picture na to sometime, okay? Kasi itong picture na to sa baba, nanalo na si Bangag. By the way, ito naman nanalo na si Bangag sa picture na ito kasi June na to eh. So ito, sabi ko nga, sabi ng ating informante, this is during campaign period. Malinaw pa sa sikat ng araw na ayaw pansinin ng inyong Kongreso at mababang kapulungan at Senado ang kahalagahan ng exhibit ni Maharlika. Bakit? Dahil malalaman ng taong bayan na totoo ang sinasabi ng informante ko na si Lisa Tanas, Araneta Marcos at si Bangag Jr. ang hari at reyna ng Pogo. So, noong August 21, ay sinabi ko sa inyo sa aking vlog at sa ating post sa Buljakan and Maharlika Network patungkol sa pinamagatan natin ang hari at reyna ng Pogo. Okay? Dahil yun po yung mainit na pinag-uusapan sa Huwad Committee ng mga bangag ng mga kongresistang mga nagsistick to their plans. Okay? Remember, meron silang plano to align the Pogo or the illegal Pogo operators to the Dutertes to Spokesari Roque o kung kanino pa man na gusto nilang i-align ang kwento ng Pogo. Ngayong araw na ito, patutunayan natin na naman sa inyo na hindi po random lamang o customers yung mga nagpa-picture doon sa How restaurant na sinasabi ng mga kaibigan ni Bangag. Mga kaibigan niya for 50 years. Sabi ko nga, yung iba doon, mga kaklase niya sa Kabangagan, o yung iba doon, baka yun yung mga certain personalities na nakatsok-tsaka ni Lisa Tanas nung siya ay bangag na bangag sa pinagbabawal na white powdery substance. Meron pa palang inalok na isang personalidad, si Lisa Tanas, ng white powdery substance o pulburon. Hindi lang si Cathy Binag, pero meron pang isang personalidad and kapag ready na siyang lumabas, ay may interview natin. Pero kasi delikado ang buhay ng taong ito. Delikado. Pero ngayon, patutunayan ko muna sa inyo na kung gaano kawalang hiya ang bangag na administrasyon. Muli po sa ating mga nanonood sa akin, ang mainit po na usapin dito kung paano ang hearing Senate and the lower house, yung House of Representatives o yung mga legislators na ito ay paano nila gumawa sila o mag-fabricate sila ng istorya laban sa mga taong gusto nilang gurgurin. Okay? Okay, mga kababayan. So, doon sa post na yon, nung balikan natin yung August 21 post, which is ito nga, yung picture na ito, mga palangga, ayan, mayroon ng dagdag yan, mamaya ipaliwanag ko sa inyo yan. Ang sinabi ko doon, na ang certain mga personalities na yon, katulad na lamang na nagngangalang si Rainier Chu. Nakatabi, okay, nasabi dito, katabi na nakaitim, na siya ay kababata at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo operation gamit ang serbisyo ni Satanas sa Most Law Firm. Okay, ito'y galing sa ating informante, di ba? Si Rainier Chu, ayon sa ating source, ay yung katabi ng nakaitim. Okay, ang sabi dito, siya ay kababata at best friend ni Bangag at taga-ayos ng Pogo operations gamit ang serbisyo ni Satanas sa Most Law Firm. Ulitin natin. Ipinagtanggol ng mga bangag, niyang mga kaklase kaibigan na during that time, ang sinasabi nila 2022 daw yung picture na ito at legal naman daw yung Pogo na yon during that time. That's true, legal ang Pogo. Pero ang usapin po, ang konteksto ng litrato kasing ipinakita ko, hindi about legal or illegal ang Pogo. It's about the 750 million pesos na inalay kay Lisa Tanas. Mga kababayan, yun ang issue dito. Okay, so ang sabi ng mga doon sa press conference ni Chico na inappoint ni Bangag at ni Lisa Tanas na special envoy to China, mga kababayan, ay 2020 pa daw yung picture. Pinaliwanag na natin yon, paano naging 2020, wala man lang mga face mask and everything. Ayon sa ating informante, na sinasabi na ang negosyo ni Lisa Tanas, which is yung most law firm niya, okay? Yun daw yung, doon sila kumikita ng pera, okay? Habang walang trabaho si Bangag, yung law firm
ay kumikita dahil kliyente ni Lisa Tanas ang ng kanyang law firm ang mga POGO operators. Wala namang problema kung legal ang POGO operators during that time. Okay? Dahil legal naman talaga. Ayon sa informante, si Chu ang tulay ng POGO operators sa mag-asawang sindikato and mafia, which is si Lisa Tanas at si Bangag. Ang sabi nga dito ay 2 beses nag-fundraising ang mga POGO operators. Okay? At ito ay inalay, ibinigay mga palangga kay Lisa Tanas. Alright. Ngayon, yung fundraising na yon ay nagkamal ang mag-asawang Bangag sa unang fundraising ng 250 million. And then yung sa pangalawang fundraising ng mga POGO operators during the time ay 500 million pesos, which is total of 750 million. So yun ang kwento ng picture na yon. So diretso doon sa Forbes Park ang pera doon sa Nara Street, ang 750 million sa mga Bangag. Nung nalaman ni Kim Wong, okay, yung nasangkot sa Bangladesh scam at may POGO operation din sa Pilipinas, ayon sa ating source, well, ang Bangladesh scam is all out yan. Ano yan? Factual yan. Mga palangga, ay tinapatan ng 750 million. Kaya during that time, nung campaign period, nung 2022 daw yung picture na yan, hindi 2020. Mamaya malalaman nyo. Ay tinapatan yung 750 million kaya nakakubra ang mag-asawang King and Queen of POGO ng 1.5 billion pesos. Remember this book? Okay? Nakasulat dito na ayaw dapat i-appoint ni Bangag Jr. nung executive secretary pa si Attorney Vic, etong si Altenco, kasi hindi bet ni Bangag Jr. si Altenco. Nakiusap si Lisa Tanas, si Romualdez, at si Michelle Lazaro na pagbigyan si Altenco na ayon kay Cathy Binag ay kaklase ni Bangag sa pulboronic o pagsisingot ng pinagbabawal na gamot ay pinagbabawal na pulburon. So may aayusin lang daw. Alright? Yung pala, eto yung mga POGO operations o POGO operators na kinansela nila. Kasi kasama dito sila yung Lucky South 99 na kinansel. Okay? Kasi nga, according to our source, na yun ang utos ni Kim Wong na tablahin itong ibang mga POGO operators. Now, this is the moment. Alright, mga kababayan. O, bago yung pinaka-moment in time, di ba? Paulit-ulit, kaya yung mga pala, hindi pa nakabili ng book, nandiyan yung ating email, okay? Ayan, mga palaga. Nandito lahat yung mga ibang pinagsasabi natin. So ngayon, ulit, kaya naman, pumayag si Bangag dahil sa pangungulit ni Satanas, ni Lisa Tanas, ni Tambahudas, na sige, 1 year lang at may aayusin si Altenco sa PAGCOR. Ito na tayo sa picture. Nilabas ko noong August 21, deadma sila, wala, hindi siya nag-react. Until such time, nang inilabas ni Attorney Topacio, I think that was 3 days ago, inauthenticate ni Cassandra Ong ayon sa kanyang kliyente na legitimate yung picture na ipinakita ko na kasama ni Lisa Tanas, okay, ni Bangag Jr., si Cassandra Ong, si Rainier Chu. Sino yun? Ang nagsalita kasi si Daza, si Tichico, si Ortega, yung isa huwag natin pangalanan kasi Famor yun eh. Alright? Ang pangalan ng hitad, so yung isa yung Alfonso, yung Ricky Alfonso. Ang sabi ni Ricky Alfonso na may kasong pagnanakaw sa Kabanambayan noong 2006, mga palangga, huwag maniwala kay Marlica. Misinformed yan, marites lang yan. Sabi ni Sandy Daza, sabi ni Tichico, sabi ni Jetro at ni Ortega, ay customer lang yan sila Cassandra Ong at yung mga Chinese. Okay, customer lang daw na nagpa-picture. Kaya sabi ko, oh okay, customer pero may seating arrangement at nakaharap. Hindi po tanga ang taong bayan. This is my question now. Ito pong, actually itong picture na ipapakita natin. Okay, at ang sabi nila dito, that was 2020. Kaya nga ang question natin, ni isa sa kanila walang mask. Question. So meaning, kung papaniwala, well, hindi natin papaniwalaan, kung sasakyan natin ang narrative ng bangag na gobyerno, itong si Rainier Chu, na sinasabi nila, itong mga Chinese na dumaan, na it's so happy na kumain lang, na nagpa-picture lang sa kanila, bakit dito sa picture na to sa baba, bakit kasama ni Bangag? Itong Pogo, itong mga Pogo personality. Di ba? Huli na naman ng mga buwakan ng ina. Hindi nila nabura. Paano ko to nalaman? Itong picture na to, wala pong puting ahas na nagbigay sa akin. Thank you
kay Cathy Binag. Okay? Kasi magkatuwang kaming dalawa sa pagre-research. Okay? Una kasi tinanong ko sa kanya, sis, alam mo ba tong restaurant na to? Kasi gusto naming malaman yung restaurant, hanap kami ng hashtags, hanap kami sa Instagram, sa Twitter, lahat. Okay, so ginugol search namin, lumabas itong picture na to sa baba. Okay? Actually, ang picture na to, sinend sa akin ni Cathy, sis, tignan mo yan. Nandyan din yung Rainier Chu. Okay, dahil hindi ko naman kilala si Rainier Chu, hindi ko naman siya talaga kilala, so binusisi natin ng bonggang-bongga. Kasi yung unang picture, syempre ibang angulo and everything, binusisi natin kaya dapat kahapon ko pa ilabas yun. Kaya lang, minake sure ko na may isang taong kakilala talaga si Rainier Chu. So ang dami kong mga personalities na minessage, paki-confirm nga bago natin to ilabas. Alam mo, kung si Abalos ay ang kanyang forensic ability about tenga, ako naman, buhok. Okay, pansinin niyo to sa Rainier Chu. Dito tayo magkakatalo. Ay, tingnan mo yung buhok na Rainier Chu, kita mo. Kita niyo, tumatayo. Nakatayo. Okay, nakita niyo yung buhok niya. Okay. Isa ba yun? Saan ba to? Ito. Nakita niyo yung buhok, nakatayo O, tignan mo dyan sa kabila. Pasensya na kayo. Nakita niyo yung buhok, nakatayo. Pero mamaya makita ninyo. So, kung babasihan natin yung analysis, okay? Tignan mo dito. Dito si Rainier Chu, nakatayo din yung buhok. Nakita niyo, kaya inaruhan ko yan. Nakita niyo, may arrow. Nakatayo din yung buhok at kamukha niya. Ano pong signalis nito? Siyempre, pwede tayo mag-iba-iba ng hairstyle. So, sa makatuwid, kung pagbabasihan natin, based on our analysis, yung picture na ito, halos the same haircut. So, hindi 2020 ang picture na nasa taas na pang debunk o pagsinungaling ng mga kaibigan ni Bangag. Mabuha ka ng ilan yung mga sinungaling. Thank you, Cathy, dahil kasama ka sa research. dapat talaga nagtatrabaho tayo sa mga yung mga hinuhulyat yung mga sindikato. Ayan po. So ibig sabihin, sa makatuwid, kung nagsasabi lang ng katotohanan ng mga buwakan ng ina, tsaka itong picture na to, hindi ito kasagsagan ng pandemic. Kasi nga, ni isa sa kanila walang mask at hindi allowed nung time na yan na lumabas. Okay, na kumain, sarado pa nga yung mga restaurant nun. Remember, naapektuhan nga yung mga business, kaya nga boom yung mga business na delivery order. Di ba? Okay. Teka lang, meron tayong gugurgurin. Okay. Saan na yun? Teka. Okay, patay kang bata ngayon. That's my satisfaction. Ay, gurguryo. Okay. So mga kapalangga, ito na. Alright. So, meaning, itong picture na to sa taas, hindi ito 2020 kasi nga sarado mga restaurant nun. Lahat nakamas. So, tama yung aking informante, mga kababayan, itong picture na to sometime, okay? Kasi itong picture na to sa baba, nanalo na si Bangag. By the way, ito naman nalo na si Bangag sa picture na ito kasi June na to eh. So ito, sabi ng ating informante, this is during campaign period ng 2022. So ito, June 2022, nanalo na sila. So itong nasa taas, since pareho sila ng haircut, ang buhok, ang palangga, okay? Mabilis tumubo, lalo na pag lalaki, di ba? Mabilis na tumubo. Ang babae, ako pwede nyo pang yun kasi haircut ko, the same haircut ever since the world began. Okay. So sa makatuwid, mga palangga, sinungaling ang mga Bangag. Bakit kasama si Rainier Chu? Sabi ko nga, kung sila ay nagpa-picture lang randomly doon, which is yun ang alibay, yun ang kasinungalingan ng Bangag na gobyernong ito. So ano ba ang kahalagahan ng picture na ito sa usapan dyan sa Quad o Huwad Committee? Di ba naghahanap sila ng mga sangkatauhan ng mga tao lang may mga dokumentong nakita nila katulad na lamang yung dating SOCMED assistant ni Harry Roque, di ba, na nandoon sa Congress and Senate, di ba? Kasi nakakita ng dokumento. Actually, hindi nga nakitaan yung SOCMED personality or assistant ni Harry Roque ng mga pictures kasama ng mga pogo operators. Pero pilit nila dinidikit. Ganon din ang pagdikit nila dito o pagdikit o pagpiga o paano ba? Pag-connect dito kay Harry Roque. Okay? So doon sa hearing na yun, actually napanood ko yung mahabang hearing nila pero hindi ko naman, yung iba wala namang kwenta, di ba? Dahil ang mga witnesses nila ay mga speaker, mga resource person nila ay mga takas o natakas, dinukot galing sa presuhan. So ngayon mga palangga, ano ang kahalagahan ng exhibit na ito kung matino ang ating gobyerno, ang ating Congress at Senate? Malinaw, sa exhibit A and B, sa unang picture na kasama ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, ang mga pogo operators.
na nagbigay sa kanila, ayon sa ating source, ng 750 million. Ngayon, pagdating dito sa baba, June, kasama pa rin ni Bangag Jr., wala na si Satanas dito, wala sa picture, hindi ko makita. Kasama ni Presidenteng Bangag ninyo, ang Pogo operator na pinapangalanan sa Senado and Congress. Nanonood naman kayo, Rainier Chu. Di ba? Mr. Wu, kanina kahapon pinangalanan. So, gaano kahalaga ito? Kung matino ang mga putang inang yan, ipapatawag nila at pagpapaliwanagin si Lisa Tanas. Bakit ito, mga picture na ito, kasama nyo ang mga personalidad na ito, dapat i-cross-exam nila, katulad sa pagko-cross-exam nila sa kanilang mga speaker. Pero bakit nila hindi ipinapatawag? Kasi ang mga kongresista at ang mga senador ay bayad na ang kanilang kaluluwang itim. Umpisa natin kay Ontiveros na anti-Marcos. Ikaw, Ontiveros, anti-Marcos ka. Pagkakataon mo na sana na magpakitang gilas, but not anymore. Kasi ang iyong kapatid at ang iyong brother-in-law ay appointed na ng bangag na presidente. Kaya ano ba ang pakialam mo sa justice or sa truthfulness or sa tamang alignment ng iyong laban? 'Di ba? Wala na. Ibig sabihin, mga dilawan o mga pinklawan na sumuporta sa kanila, hindi kayo ang priority ni virus at ng iba pang mga kongresista at mga senado. They are for their vested interest. Dahil pinaupo ang kanyang dalawang kamag-anak, hindi na siya magsasalita kahit nakikita niya na harap-harapan sa litratong ito na pwede nilang pagkakataon na i-interpolate nila at i-cross-exam. Pero hindi nila gagawin yan. Kasi nasungal-ngalan na ang mga bunganga ng mga buwakan ng inang kasalut-salutan at kasabwat ng bangag na gobyernong ito. Hindi ba ito material o relevant issue na ang mga Pogo operators? Actually, wala namang problema sa kanila sa picture na ito kasi legal sila noon eh. Legal. 'Di ba sila Cassandra Ong, 'di ba? Siya ay sinabi niya doon sa hearing kahapon na siya nga ay part ng Whirlwind. Kumbaga, isa sa mga stakeholders ng Whirlwind at sila ay, ang negosyo nila ay real estate. Nagpapaupa sa Pogo operators which is yung kanyang ninong na si Mr. Wu na kasama sa picture na yon. Okay? So ngayon, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw na ayaw pansinin ng inyong Kongreso at mababang kapulungan at Senado ang kahalagahan ng exhibit ni Maharlika. Bakit? Dahil malalaman ng taong bayan na totoo ang sinasabi ng informante ko na si Lisa Tanas, Araneta Marcos at si Bangag Jr. ang hari at reyna ng Pogo. Kaya yung kawalang hiyaan nila ngayon, dyan sa Senado at Congress, ang panggigipit sa mga Duterte o sa iba pang mga personalidad para i-connect sa Pogo, yung mga yun nga, walang picture eh. Walang picture sa Pogo operators. Pero ito, ayaw nilang pick-upin, ayaw nilang pag-usapan. Magkano ang kaluluwa ninyong itim? Lalo na itong matandang abante na parang galing sa takas ng kulungan ng mga tsura nila. Itong si Padua ba yun? Yung dating rebelde na naging Alex Bongkayo Brigade kayo. Tapos naging nakaupo dyan sa Senado. Katulad din Francis Castro na convicted child abuse. Mga kababayan, isinasalarawan ko na nasa madilim na yugto kayo ng Pilipinas. No wonder pinagtatakpan nila ang pang-aabuso na ginagawa sa kapwa ninyo Pilipino dyan sa Davao at ang iba sa kanila nga, o karamihan sa kanila, ay KOJC members. Harap-harapan na sinabi ni Bangag Jr. ang kasinungalingan, ang katagang kasinungalingan na ang mga pulis na pinadala niya para bangbangin o saktan ang KOJC members o family ay wala daw armas, wala daw dahas, wala daw tear gas. Kaya sabi ko, kung naniniwala ka kay Bangag, sa kabila ng overwhelming information all over social media and media, may ibang media naman na nag-uulat, pero ibang media ay pinagtatakpan nila, something wrong with your head, with your heart. Ibig sabihin, nasakop ka na ng Bangag. At yun ba ang gusto mong ituro sa iyong mga anak na magpumikit? At magmukhang tanga o magkang bobo na kung ano ang sasabihin ng Bangag na presidente? Ay gagawin ninyo. Recently, nagsabi si Gibo, okay, ang DND, secretary ninyo, na in-augment o i-improve nila, di ba, ang kanilang i-improve o increase nila ang suporta doon sa PNP, sa KOJC at magpapadagdag sila ng AFP o ng mga members. Mga kababayan, yung mga matitino na mga general, kayo po ay manindigan.
ang hinahabol yung tao, si Pastor Kibuloy, ay iisa lang. Hindi nyo kailanman trabaho at wala sa batas, sabi nga ni Attorney Torion, napakagaling na abogado, hindi kasama sa warrant of arrest ang manirahan, hindi lang basta manirahan, paanda rin ang mga air conditioning, salaulain ang mga facility ng KOJC family. Pilipino sila. Isang tao lang ang hinanap nila, si Pastor Kibuloy. Pero gusto nilang gurgurin o pahirapan ang mga inosente. Gumawa pa sila ng kwento na kesyo meron daw human trafficking doon, yung mag-ina na interview na rin, na pinasinungalingan ang kanilang mga pahayag na kasinungalingan. Paano hindi magmamana ang mga putang inang mga PNP na yan? Sa pagsisinungaling na may bata at may may dalawang tao doon na biktima ng human trafficking. Kung hindi nagpapakita si Marcos Jr. ng kanyang pagiging bangag, harap-harapan na po ninyong nakita na sinungaling, pulboronic government ang nagpapatakbo sa bayan. Ibig sabihin, mga palangga, kung ano ang trip nila, gagawin nila kahit kayo ay bawian ng buhay. Recently, yung fire truck gusto nilang nakawin o kunin. Well, pag nanakaw yun, bakit mo kukunin ang fire truck? Bakit nila kukunin ang fire truck ng KOJC? Kasama ba sa fire truck? Kasama ba sa kanilang search warrant na kapag nakita nila ang mga magagarang sasakyan or fire truck ay kukunin nila, i-confiscate nila? Kasama ba ng pagtatanggalan nila ng plate numbers? Paglalapastangan na ito sa batas, pagbabalahura na at pagkikitil ng buhay ng may buhay, which is may namatay nga dyan sa KOJC at may mga nasaktan. Kung hindi maninindigan yung mga matitinong general, matitinong polis, at hindi manindigan ang ating mga kababayan, then wag na po kayong umasa na magbabago pa ang Pilipinas. Kasi kung inaalaw ninyong pamunuan kayo ng mga hangal-hangol-hangol o mga addictus benedictus or sugapa sa white powdery substance, then kawawa naman ang inyong kinabukasan, mga kababayan. Kawawa talaga ang Pilipinas. Imagine ninyo, nagmumukhang tanga at bangag na ang mga pulis. Bubuksan mo ang manhole. Sino ang magsusurvive doon? Manhole? Tangina. Bubuksan ang manhole. Meron pa doon sa bubong, may nalaglag na pulis. Anuhin mo yung bubong. Anong kabangagan yan? Anong kabangagan yan? Gaganunin mo yung bubong. Akala ko ba, sabi ng baka ng inang terorista, ay based on the radar, meron ng heartbeat na na-detect. Ano yung heartbeat? Binungkal nila, sinira nila yung propriedad ng mga private people, ng katedral, ng eskwelahan. Namangha sila kasi. Namangha sila, nainggit ang mga bangag. Si Liza Tanas na mayroong pastor na ginagawa ng kwento, kinukot siya na ganito, na ganyan, na nakapag-create ng Mala Garden of Eden na lugar at nakapag-create ng eskwelahan, nakapag-create ng katedral na nagiging sanctuary o place of worship na peaceful place ng mga members. Diba? Hindi nila maubos maisip kasi itong putang ng gobyernong bangag, yung 1 billion a month for flood control. May nakita ba kayong flood control? Ano nakita nyo? Lagpas tao na baha, namatay ang pamilya nyo, nabasa lahat ang gamit ninyo, di ba? Pero kinainggitan ang isang pastor, whether you like him or not, kahit ayaw nyo sa kanyan lang relihiyon, tangina. Hindi pwedeng ayaw nyo sa tingin nyo dahil nasira na siya ng media, ay kailangan sumunod kami sa inyo. Kailangan ang majority dahil sinabi ni Bangag o sinabi ni Tore o sinabi nila na ang KOJC ay ganito, kulto, ganyan-ganyan. Meron bang kulto na nakapagpatayo, nakakapag-graduate ng mga magagaling na abogado? Meron bang kulto na nakapagpaaral ng mga magagaling na estudyante? At ang karamihan dito sa kanila ay na-meet ko dito sa Amerika noong July 2021. Meron bang kulto? Ang kulto, mga palangga, pumapatay, gumugurgur. Ang kulto, okay, yan walang Diyos, okay? Ang kulto, yung nasa Malacanang, actually they're not kulto, they are kultong bangag o mafia o sindikato. Ano ang nakikita nyong maganda na ginawa ni Bangag Jr.? Tanungin ko kayo, if you compare na sinasabi nyo na si Kibuloy ay ganito, ganyan, ano if you compare dito kay Marcos Jr.? Sa trillion budget, 5.7 trillion I believe yung budget for 2024, ayun matatapos na. 5.7.
Correct me if I'm wrong. Ano ang nakita nyong pinatayo ng bangag na gobyerno? Bilis, mag-comment yung mga troll. Okay? Mag-comment kayo. Ano ang pinatayo? Ilang mga scholars ang pinaaral? May in-announce ba silang scholars? Anong ginawa nila? Ano ang nakikita nyo lagi sa media? Party in Malacanang. Travel ni Kuting. Pinagyabang sa kanyang state of nothing achieved. Oh, mga kababayan, sabi niya, meron tayong 5,500 flash flood, flood control. After 2 days, boom, bumaha. Ngayong araw ay matitigil na ang operasyon ng Pogo. Kinabukasan, palitan lang ng pangalan. So you compare. Ano, i-compare nyo? Yung sinasabi nilang kulto na namumuhay ng maayos, na nakapagpagawa ng mga buildings, na mga structures para sa kanilang miyembro. Actually, mas matutuwa ka pa nga sa kanila. Kaya nga sabi ko nga nung na-meet ko sila, sabi ko gusto kong sumimba sa kanila. Gusto kong, sabi ko, if I have the brain like Pastor Kibuloy, nakapag-create ng ganon, di ba? Tayong mga Katoliko, mag-usap nga tayo, kasi ako Katoliko ako eh. Okay? Tayo mga Katoliko, hindi ko naman nila lahat. Wala tayong pagkakaisa. May pagkakaisa ba tayong mga Katoliko? Wala. Kung ikukumpara ko yung sarili ko when I go to church, if I compare to KOJC, sila bayanihan. Sama-sama sila. Tayong mga Katoliko, yung mga buwaka ng inang, mga naka-Hermes, yung mga buwaka ng inang, mga Katoliko sa Kongreso at Senado. Di ba pag nagsisimba kayo, anong ginagawa ninyo? Magpatalbog ng mga material na bagay na hindi naman ninyo pinaghirapan. Galing sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Yan, ang mga Katoliko, hindi ko naman sinabing lahat, talangga, may mababait. Ano ang naidudulot? Di ba wala tayong pagkakaisa? Kanya-kanyang siraan. Eh, hindi ako nagsisimba for 8 years na yata. Bumupunta lang ako simbahan, pero you know what I mean. Dahil wala tayong pagkakaisa. So, mabuti patawagin mo na lang ako ng kulto. Diba? Ano man ang judgment ninyo kung sila ay may pagkakaisa. Dito sa Amerika, may pagkakaisa sila. Nakikita ko. Diyan sa Pilipinas, nakikita ko. And you have to respect that. Kailangan yan irespeto ng bangag na gobyerno ang kanilang, meron tayong batas niyan na wag yurakan na walang batas dapat na isusulat. Okay? Na makakapagpigil sa iyong faithful religious belief o malayang pagdasal o malayang mamili ng iyong faith, di ba? Kaya nga may separation of power and church na walang pwedeng gawing batas na pipigilan ang mamamayan sa kanyang paniniwala in terms of religious. Okay? It's the same thing na ginawa ni De Castro kanina sa interview. Let's talk about that later. Ngayon mga palangga, ang ginagawa ng mga hinayupak ngayon dyan, again, ang punot dulo ng usapan natin ay tungkol to sa Pogo. Doon sa kapapasok lang, may pinakita akong picture, abangan ninyo. Malinaw po sa sikat ng araw na itong mga nangyayari ngayon, sabi nga ng mga kakaramihan sa inyo, possibly, dalingin sa inyong kaalaman habang kayo ay nakatuto sa pangyayari dyan, yung iba sa inyo nasa Senate, Congress na nanonood kayo, inaasikaso na ng gobyerno ni Bangag kung paano papasukin ang mga Afghans at sabi nga ng iba, baka yung mga pinapapasok ay mga Taliban o mga parang rebelde din katulad dyan sa atin. So habang kayo ay abalang-abala, baka nga hindi natin alam, kaya pinagsasaktan o gustong palayasin ng Bangag na gobyerno ang mga naghirap dyan sa KOJC para baka i-house nila itong mga Afghans na ito. Baka lang. Kaya nga 'di ba nakarating sa atin na possible mga kababayan na gagamit sila ng chemical chupa-chucho para spray sa mga tao para matakot tayo. But ngayon alam nyo na kaya nag-change plan na naman sila. Kaya galit na galit si Lisa na sa akin, si Bangag, yan mga bangag na yan dahil nalalaman ninyo na ipapaabot natin sa inyo yung kanilang planong pananakit. Naniniwala ako kahit nag-declare ngayon etong si Gibo na magdadagdag sila ng puwersa dyan sa Davao, naniniwala ako na mas maraming matitinong general o mga AFP at ng mga polis. Kitang-kita naman doon sa KOJC na yung iba sa kanila ay napipilitan lamang, gusto nang umuwi sa kanilang pamilya, ngunit sila ay talagang pinupuwersa ng mga Bangag. By the way, may naglabas ang PRO11, okay, ng statement ng memorandum na hindi nila pinapayagan na mag-leave ang mga kapulisan. I think August 27, may nag-send sa akin na mag-leave ang kapulisan dahil nga sa gera nila laban sa KOJC.
Ito pong pinag-uusapan natin, ito yung nangyayari sa Pilipinas, nangyayari sa Senate hearing, sa House of Representatives o ng mga legislators. Ito po ay utos lahat ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas. Doon pa lang sa budget hearing ni Inday Sara. Nakita nyo naman kung paano sila mag-stick sa kanilang plano. Sabi nga ni Kimbo, di ba? Huling-huli sa bunganga niya. At yung mga susunod na hearing sa September 10, kung may plano silang paano mag-fabricate ng kasinungalingang kaso o accusation laban kay Inday Sara. So ito po lahat ay gawa ni Satanas.